Kamusta ka? Pwede ba na sa akin ay makinig? Magkikwento lang ako, baka sakaling madinig at marinig ng karamihan. Sa ganun ay maitama kasaysayan na sa mga Marcos ay humusga. Bakit nga ba? Ganun na lang ang galit ng lahat sa presidenteng matalino't hinangaan ng lahat. Wala naman akong nakita na mali niyang ginawa, bago sinusgahan niyo siya at pinalayas ng bansa. Dahil naging bulag kayo sa kanyang mga nagawa at nagpagamit sa mga taong ninais siya'y masira. Maging sa kabataan, maling aral ang tinuro, nakilalang marahas at diktador siya na pinuno. Marahas pala yung minsan nagpayaman ng bigas, marahas pala yung minsan nagpaunlad sa Pinas. Ngunit mas marahas yung kasinungalingan lumabas, dahil ngayon ng Pilipinas kahirapan din naranas. O diba, totoo naman, naniwala kayo sa mga balita at palabas ng mga dilawan. Nakisa sa EDSA people power, kahit di nyo alam ang katotohanan. Kasi ganyan tayong mga Pilipino. Kung ano ang ingay, makikiingay. At kung ano ang uso, makikisabay. Ha! Nakakaiyak lang na nakakatawa. Oo, nakakaiyak na nakakatawa. Alam nyo kung bakit nakakatawa? Kasi nagkaisa nga tayo upang ipwesto yung mali at pababayin yung tama. At kung ba't nakakaiyak? Kasi yun yung pinakamaling desisyon na ating nagawa. Oo, yun yung pinakamaling desisyon na ating nagawa. Kung hindi ka kumbinsido, makinig ka ng mabuti. Aking papakilala, taong gusto nyong masuri. Taong sinasabi nyo na diktador at marahas. Siya yung taong may pangarap na umunlad ang Pinas. NLEX, LRT na iya, ospital pabahay. Sa kanyang termino maraming gumaan ng buhay. Di lang dito sa Pinas, maging sa ibang bansa ay kinikilala siya. Lalo na ng South Korea, siya yung klase ng pinunong magaling at matalino. Kaya marami ang takot sa kanyang pamumuno. Ninais na pabagsakin, sinira mga plano. Ginamit mga tao, tayo tong nagpakabobo. Sa takot ng ibang bansang maisa katuparan. Mga plano ng Pangulong sa Pinas magpapayaman. Ginamit mga pari, pati ang mga media. Kaya lahat ng tao kanilang napaniwala. Oo, yun ang totoo. Di lang tayo ang sumira sa magandang plano ng Pangulo. Dahil may ibang bansa na nasa likod na nagpasimula ng gulo. Dahil batid sa buong mundo na si Ferdinand Marcos ang naitalang pinakamagaling at pinakamatalinong Pangulo. Kaya nga tinaguri ang The Tiger of Asia ang Pinas sa panahon ng kanyang termino. Kasi ganun siya kagaling mamuno. At alam nyo ba kung ba't nagkaroon ng martial law? Yun ay para protektahan lang ang ating bansa sa banta ng terorismo. Pero nagpakain tayo sa mga akusasyon ng mga anti-Marcos na isa siyang diktador at marahas na pinuno. At naniwala na siya ang nagpapatay kay Ninoy Aquino na hindi naman napatunayan ng korte magpasa hanggang ngayon. Ganyan tayo kauto-uto. Hanggang ngayon, nananatiling uto-uto. Maunlad sana ang Pinas kung di tayo nagpakabobo. Paano ko ito nasabi? Ilang beses kang bumoto kay Cory, Fidel, Estrada at Arroyo, hanggang sa muling pagbabalik ng mga Aquino. Masdan mo ang Pilipinas nung sila ang nasa pwesto. Laganap ang mga krimen, droga at sindikato. Politikong kurap sila magkaalyado. At lahat ng mahihirap kanilang inabusado. Mga pangyayaring kailanman hindi pa naganap sa panahon ng presidenteng hinangaan ng lahat. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, proyekto'y nagtagal. Mga proyekto niya noon hanggang ngayon ay umiiral. Heart Center of the Philippines, siya ang nagpagawa. Pati ang Langsing Kidney Center at marami pang iba. PICC, PGH, mga plantang pinatayo. Lahat ng yan na nakinabang tayong mga Pilipino. Ngayon alam niyo na. Alam niyo na isang malaking pagkakamali ang EDSA people power. Dahil inalisan niyo ng karapatang umunlad ang bansang Pilipinas. Inalisan nyo ng isang magaling at matalinong pinuno ang bansang Pilipinas. At dahil sa isang malaking pagkakamaling ito, isa sa dumaranas ng kahirapan ang bansang Pilipinas. Ngunit di pa huli ang lahat. Oo, di pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong mga kabataan na itama ang pagkakamali ng ating mga magulang. May pagkakataon pang umunlad ulit ang nagdurusa at naghihirap nating inang bayan. Sa paanong paraan? Kung sakali man nalalaban si Sir Bongbong Marcos, atin siyang suportahan at tulungan tuparin ang last will and testament ng namayapa niyang ama na si President Ferdinand E. Marcos.